Dahil sa panibagong liderato ngayon sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at sa bagong chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee, posible umanong lumantad sa Senado si resigned Congressman Eli Zaldico. Ayon ito sa isang konsehal ng Quezon City, si Almar Forzuelo magbabalita. Alam nila na mag-o-online testimony si Zaldico. Isa raw ito sa mga kinatatakutan ng minority senators kapag tuluyan nang nag-convene sa Senado ang Blue Ribbon Committee. Ito ang inahayag ni Councilor Rani Ludovica ng 2nd District ng Quezon City sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Paliwanag ng konsehal, hindi raw lingid sa kaalaman ng na malawak ang korupsyon sa bansa dahil halos lahat umano ay nabayaran. Wala ring nag-i-risk. Comment na natin muna mga boss. Kasi sana matuloy yan. Kasi parang good news yan sa atin. Sa mga may interesado sa ating bayan, sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa krisis na kinakaharap ng ating bansa, mahalaga itong pag-usapan natin yung mga bagay na nagpapalala sa sitwasyon ng bansa natin ngayon kasi naman kung wala yung pagnanakaw na yan sa bayan natin, sana ngayon medyo maunlad na tayo talaga kasi sa laki ng pundo na inilalain ng gobyerno o ng pamahalaan sa pundo na nilalaan para sa ikaayos o ikabubuti ng ating bansa, ikauunlad. Sana maganda ngayon ang marami ngayon may trabaho, maraming investor na mga pumapasok sa ating bayan para mamuhunan, magkakaroon ng maraming trabaho. Pero dahil sa katiwalian na nangyari, walang pumapasok eh. Ang iba nga nag-withdraw pa eh. Tapos yung iba na may mga, sabihin natin medyo mayayaman dito sa atin, may mga pera ng mga negosyante, sa ibang bansa na nag-i-invest kaysa sa ating bansa na ang puro kalalang kakurakutan. Natatakot sila na baka yung pera na gagastusin nila dito o i-invest ay masasayang lang. Kung mananakaw daw eh. Kasi maraming nakawan daw sa gobyerno eh. Kita mo ngayon, maraming tao walang trabaho, walang kinikita, naghihirap talaga sila dahil sa nangyaring nakawan na ito. Napakalaga nito mga kaibigan. Kaya bantayan natin ang bayan natin. Kasi sasapit na naman ang 2027. Panibagong budget na naman yan. Pero wala tayo nakikita na walang yung pasiguraduhan na yung pera na binabayad natin, yung inaambag natin ay mapupunta sa kaayusan ng bayan natin. Tuloy natin kasi sa June 4 daw may hearing sa Senado na ipapatawag yung mga sangkot o may alam sa naging kakurakutan o pagnanakaw sa buwis na ating binayad sa inutang. Grabe yung utang natin. Grabe na. Lumubo ang utang natin. Ultimo yung mga sabi daw yung mga may mga bata na bagong silang may utang na. Matuwa ka ba dyan? Kaya sana bantayan na natin ito kasi hindi na to normal eh. Hindi na talaga. Sa akin na may malasakit din ako at nakikialam ako sa nangyayari sa ating bayan. Nakikialam talaga ako kasi sa pamagitan ng mga balita. Ngunit ngayon wala. Yung ibang nagbabalita halos para karamdam ko bias sila. Kasi yung binabalita nila, yung
para lang sa administrasyon. Kumbaga mga kritiko ng administrasyon ay minamasama. Tulad ni ng mga senador. Yung mga senador kasi hindi yan dapat ginaganyan eh. Sabihin natin may mga kasalanan sila. Sabihin natin totoo na nagnakaw sila sa pero wala silang respeto. Wala na ng respeto sa Senado. Tingnan nyo nangyayari sa Senado ngayon. Nagpalit lang ng kumbaga leader ng Senado. Nawala na yung nawala yung pagrespeto ng mga executive, yung mga ng pamumuno ng ating presidente. Sila nang gugulo lahat dyan eh. Tingnan nyo naman, dati walang di ganyan sa Senado na parang ang liit na ng tingin. Wala na. Hindi na nila ginagalang ang Senado. Talagang binalasubas na talaga binalasubas. Kumbaga, wala na talagang respeto sa Senado na lang ngayon ang inaasahan natin na sana mabago o sana may lantad lahat ng mga nagnakaw. Nagnakaw daw eh. Remember, nagnakaw daw. Hindi ko naman nakita. Hindi naman tayo nakakita. Kundi sila na nakakaalam, sila magsasabi niya. Kaya sa June 4, abangan natin yon. Sana maituloy talaga. Matuloy. Kasi tuwang-tuwa na mga umaasa na maayos ito. Kasi kung hindi yun maituloy, ano pa ang silbi ng gobyerno natin ngayon. Kaya sana lang matuloy talaga ang hearing sa June 4 para naman makita talaga natin kung sino ang may mga kasalanan. At sana makasuhan. Hindi yung malaman lang, makasuhan din. So, dito na lang natin tatapusin muna yung video natin kasi abangan na lang natin. Salamat po sa panood nyo. Sana makialam din tayo dahil hindi na to normal. Hindi na normal na nangyayari sa ating bayan ngayon. Salamat!